Shemika. Bible Games. Tanong 1. Anong lasa ng tinanggap ng mga Israelita mula sa Diyos na mana? A. Tinapay na gawa sa trigo. B. Tinapay na gawa sa lino. C. Tinapay na walang lebadura. D. Mga wafer na gawa sa honey. Ang sagot ay D. Mga wafer na gawa sa honey. Exodus 16 na oras 31 minuto. Ang mga tao ng Israel ay tinawag ang tinapay na mana. Ito ay puti tulad ng buto ng coriander at lasang mga wafer na gawa sa honey. Tanong 2. Ano ang pangunahing tema ng Obadiah? A. Ang pagtatayo ng templo. B. Ang pagbabalik ng mga bihag. C. Pagwasak ng Juda. D. Pagwasak ng Edom. Ang sagot ay D. Pagwasak ng Edom. Obadiah 1. Ang pangitain ni Obadiah. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos tungkol sa Edom. Narinig namin ang isang mensahe mula sa Panginoon, isang sugo ay ipinadala sa mga bansa upang sabihin, magbangon at tayo'y lumaban sa kanya. Tanong 3. Saan ipinadala ng Diyos si Moses upang mamatay? A. Sa tuktok ng bundok Pisgah. B. Sa paanan ng bundok Ebal. C. Kanaan. D. Jerusalem. Ang sagot ay A. Sa tuktok ng bundok Pisgah. Deuteronomy 3 oras 27 minuto. Sumampa ka sa tuktok ng Pisgah at tumingin sa kanluran, hilaga, timog at silangan. Tingnan mo ang lupain sa iyong sariling mga mata, dahil hindi ka tatawid ng Jordan na ito. Tanong 4. Anong tribo ng Israel ang ibinigay ng Diyos ang responsibilidad sa pagtatanggal at pagtatayo ng tabernakulo? A. Ang mga anak ni Benjamin. B. Ang mga Levita. C. Ang tribo ni Manas. D. Ang mga anak ni Dan. Ang sagot ay B. Ang mga Levita. Numbers 1 oras 51 minuto. Sa tuwing ang tabernakulo ay lilipat, ang mga Levita ay dapat na magtanggal nito at sa tuwing ang tabernakulo ay itatayo, dapat gawin ito ng mga Levita. Ang sinumang iba pang lumapit dito ay dapat na papatayin. Tanong 5. Anong inihahambing ng kawikaan sa isang malikot na asawa? A. Isang umuungalang tandang. B. Tumutulo na tubig. C. Isang malakas na bubuyog. D. Isang nangangagat na lamok. Ang sagot ay B. Tumutulo na tubig. Proverbs 11 oras 13 minuto. Ang isang mangmang na anak ay kalamidad sa kanyang ama, at ang mga pagtatalo ng asawa ay tuloy-tuloy na pagtulo. Tanong 6. Sa isa sa mga pangitain ni Zechariah, nakita niya si Joshua na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon. Anong suot niya? A. Malinis na damit. B. Isang garter. C. Maruming mga damit. D. Isang balabal. Ang sagot ay C. Maruming mga damit. Zechariah 3:3. Ngayon si Joshua ay nakasuot ng maruming mga damit habang siya'y nakatayo sa harap ng anghel. Tanong 7. Sino ang nagtuturing sa kanyang sarili na Hebreo? Ng mga Hebreo. A. Si Jesus. B. Si Timothy. C. Si Luke.
D. Si Pablo. Ang sagot ay D. Si Pablo. Philippians 3:5. Tuli sa ikawalong araw, sa mga Israelita, salipin ni Benjamin, isang Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan, isang Fariseo. Tanong 8. Tapusin ang talatang ito, ang panlilinlang ay nasa puso ng mga nangaglalakas ng kasamaan, ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay A. Galit. B. Kagalakan. C. Hindi pagkakaintindihan. D. Alitan. Ang sagot ay B. Kagalakan. Proverbs 12:20. Ang panlilinlang ay nasa mga puso ng mga nag-iisip ng masama, ngunit ang mga nagtataguyod ng kapayapaan ay may kagalakan. Tanong 9. Bakit sinabihan ni Bathala si Joshua na gumawa ng matalim na kutsilyo? A. Upang maghanda para sa labanan. B. Upang tuliin ang mga lalaking Israelita. C. Upang ibenta sa paligid ng mga bansa. D. Upang ialok bilang regalo sa mga hari. Ang sagot ay B. Upang tuliin ang mga lalaking Israelita. Joshua 5:2. Sa panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Joshua, gumawa ka ng mga kutsilyong bato at tuliin muli ang mga Israelita. Tanong 1-0. Ilan ang taon ng kapayapaan ng mga Israelita sa panahon ni Gideon? A. 100 taon. B. 1 taon. C. 40 taon. D. 7 taon. Ang sagot ay C. 40 taon. Judges 8:28. Sa ganitong paraan ang Midian ay napabagsak sa harap ng mga Israelita at hindi na ito bumangon pa. Sa panahon ng buhay ni Gideon, mayroong kapayapaan sa lupain na 40 taon. Tanong 11. Kailan isinulat ni David ang mga salitang ito? Ang Panginoon ay aking bato, at ang aking kuta, at ang aking tagapagligtas, aking Diyos, ang aking lakas. A. Pagkatapos si Samuel ay pahiran siya bilang hari. B. Nang iligtas siya ng Diyos mula kay Saul at ang kanyang mga kaaway. C. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang anak kay Bathsheba. D. Pagkatapos ng kasalanan ni Bathsheba. Ang sagot ay B. Nang iligtas siya ng Diyos mula kay Saul at ang kanyang mga kaaway. Psalms 18, 1-2. Iniibig kita, Panginoon, aking lakas. Ang Panginoon ay aking bato, ang aking kuta at aking tagapagligtas, aking Diyos ay aking bato, sa Kanya ako'y nangangalakal, ang aking kalasag at sungay ng aking kaligtasan, ang aking matibay na kuta. Tanong 12. Punan ng mga puwang, kung ating ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at upang tayo mula sa lahat ng di katuwiran. A. Kalimutan, hugasan. B. Ipahayag, linisin. C. Ipamigay, takpan. D. Huminto, alisin. Ang sagot ay B. Ipahayag, linisin. 1 John 1:9. Kung ating ipahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at upang tayo mula sa lahat ng di katuwiran.
Tanong Siyam. Bakit sinabihan ni Bathala si Joshua na gumawa ng matalim na kutsilyo? A. Upang maghanda para sa labanan. B. Upang tuliin ang mga lalaking Israelita. C. Upang ibenta sa paligid ng mga bansa. D. Upang ialok bilang regalo sa mga hari. Ang sagot ay B. Upang tuliin ang mga lalaking Israelita. Joshua 5:2. Sa panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Joshua, gumawa ka ng mga kutsilyong bato at tuliin muli ang mga Israelita. Tanong 1-0. Ilan ang taon ng kapayapaan ng mga Israelita sa panahon ni Gideon? A. 100 taon. B. 1 taon. C. 40 taon. D. 7 taon. Ang sagot ay C. 40 taon. Judges 8:28. Sa ganitong paraan ang Midian ay napabagsak sa harap ng mga Israelita at hindi na ito bumangon pa. Sa panahon ng buhay ni Gideon, mayroong kapayapaan sa lupain na 40 taon. Tanong 11. Kailan isinulat ni David ang mga salitang ito? Ang Panginoon ay aking bato, at ang aking kuta, at ang aking tagapagligtas, aking Diyos, ang aking lakas. A. Pagkatapos si Samuel ay pahiran siya bilang hari. B. Nang iligtas siya ng Diyos mula kay Saul at ang kanyang mga kaaway. C. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang anak kay Bathsheba. D. Pagkatapos ng kasalanan ni Bathsheba. Ang sagot ay B. Nang iligtas siya ng Diyos mula kay Saul at ang kanyang mga kaaway. Psalms 18, 1:2. Iniibig kita, Panginoon, aking lakas. Ang Panginoon ay aking bato, ang aking kuta at aking tagapagligtas. Aking Diyos ay aking bato, sa Kanya ako'y nangangalakal, ang aking kalasag at sungay ng aking kaligtasan, ang aking matibay na kuta. Tanong 12. Puna ng mga puwang, kung ating ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at upang tayo mula sa lahat ng di katuwiran. A. Kalimutan, hugasan. B. Ipahayag, linisin. C. Ipamigay, takpan. D. Huminto, alisin. Ang sagot ay B. Ipahayag, linisin. 1 John 1:9. Kung ating ipahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at upang tayo mula sa lahat ng di katuwiran. At ang bayan ng Diyos ay nagsabi, Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, magbahagi, at mag-like sa video na ito. Maging isang pagpapala sa iba. Bawat like at pag-share ay tumutulong sa atin na ikalat ang Ebanghelyo. Mangyaring mag-iwan din ng komento sa ibaba. Pagkatapos, bisitahin ang aming channel page. Mayroon kaming higit pang mga video upang pagpalain kayo. Mga Bibliang quiz at laro, mga pelikula, mga dokumentaryo, mga himala at mga patotoo. Isang araw-araw na plano ng pagbasa sa Biblia. Mga dasal, mga aral, mga video para sa mga Kristiyanong bata, musika, at marami pang iba. Pagpalain ka ng Diyos.